Ang pagtutuos ni Atomic Samurai at ni King, although hindi ito actually isang laban sa pagitan ng dalawa, ngunit ifinlex naman nila dito ang kanilang mga abilidad. Nang dahil na rin sa pagtutuos na ito ay nakilala at mas in-acknowledge pa nitong si Atomic Samurai itong si King as a superior being. Ang buong kwento na yan at ang iba pang mga detalye ay co-cover natin dito sa ating chapter review natin ng One Punch Man. Kaya siguraduhin mo nang mapapanood mo ang full video para makuha mo ang pinaka-gist ng kwento. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. Tulad ng ating latest video sa series ng One Punch Man na ang Tatsumaki vs Saitama Full Fight, ang review na ito ay manggagaling sa webcomic. And honestly, napakarami nang nangyari sa webcomic matapos ang paglalaban na yon sa gitna ni Saitama at ni Tatsumaki, pero mas gusto kong daanan na lang natin ang mga significant na pangyayari para hindi na din masayang ang oras nyo. And one more thing nga pala para sa mga nagsasabi na madami na daw chapters ng One Punch Man ang nai-release at nahuhuli na ang channel natin, huwag kayong maniwala sa mga fake news dahil ang latest chapter ng official manga ng One Punch Man ay nasa chapter 179 pa lamang. Maaring ang iba ay gumagamit din ng webcomic para sa kanilang chapter reviews, pero hindi natin pwedeng lagyan na lamang ng chapter na 180 pataas ang mga sumunod na pangyayari sa webcomic dahil hindi naman ganun ka-accurate ang mga pangyayari na mangyayari sa official chapter. Dahil alam naman natin na inline nga ang kwento pero hindi naman ganun ang mangyayari na pwede mong isalpak na lang ang mga nangyari sa chapter sa webcomic papunta sa official manga chapter at lagyan yun ng iyong inassume na number ng chapter. As of now, ang latest chapter natin sa webcomic ay nasa chapter 141 pa lamang. Kaya no matter how you look at it, hindi ito mag-fit kapag nag-release na ng bagong chapters at siguradong maguguluhan lamang kayong lahat kung ganito din ang gagawin natin. Maguguluhan na lang kayo pag nag-release na ng bagong chapter ang official manga ng One Punch Man at hindi yun inline sa chapter ng webcomic na nilagyan mo na ng inassume mo na chapter na 180 pataas. Kaya para sa akin, mas gusto kong wag na lang muna lagyan ng pangalan or number ng chapter ang reviews na to, but instead ng pinaka-headline na lamang ng kung ano mang nangyari sa chapter na ating tinalakay. Now I guess malinaw na ang lahat at siguro naman wala nang masyado sa inyong magtatanong sa comment section kung bakit daw nahuhuli na ang ating chapter reviews. So let's now proceed sa main topic. Matapos nga mangyari ang napakalaking kaguluhan at ang napakaraming issues sa Heroes Association ay nagkaroon na ng bagong grupo ng mga heroes na tinatawag na Neo Heroes. Nang dahil dito, ang ilan sa mga heroes na nanggaling sa Heroes Association, including na din maging ang mga S-Class, ay naisip na lumipat na nga sa Neo Heroes nang dahil sa napakagipit na nga ang Heroes Association at napakadami ng problemang umiikot sa asosasyon na yon. Maging ito ngang si Metal Knight or si Dr. Bufoy ay masyado nang bumababa ang image nang dahil sa mga pinag-aagagawa nitong si Saitama at ni Tatsumaki matapos niyang sirain ang defense mechanism na ginawa nitong si Dr. Bufoy at matapos nilang sirain nitong si Tatsumaki ang Heroes Association headquarters dahil sa kanilang paglalaban. But most importantly, itong si Bang aka Silver Fang ay nagbabalak na rin mag-retire sa pagiging isang professional hero dahil naisip niya na kailangan niya nang mag-focus sa pagtuturo at sa paglilipat ng kanyang skills papunta sa susunod na henerasyon. Dahil na rin sa gusto niyang maiwasan ng kanyang pagkakamali na dahilan kung bakit naging isang napakalaking threat itong si Garou dahil napabayaan niya ito at nag-focus siya as a hero at hindi sa kanyang dojo at sa kanyang mga estudyante. Napaka-iginalungkot naman ito ni Atomic Samurai dahil itong si Silver Fang or si Bang ay ang isa sa pinaka-ina-acknowledge niya sa loob ng Heroes Association, especially sa S-Class ranking. Kaya ngayong aalis na si Bang sa Heroes Association at dahil nga mag-retire na siya, naisip ni Atomic Samurai na wala na siyang kahit na sinong ina-acknowledge sa loob ng Heroes Association kaya naisip niya na humanap ng bagong tao na ilulook up niya tulad na lamang ni Bang. Pero ang taong ito ay kailangan on the same level ni Bang na na-master na ang heart, ang technique at ang body. The very first person na pumasok sa isip nitong si Atomic Samurai ay walang iba kung hindi si King. Kaya naisip niya ngayon na gusto niyang puntahan si King at itest kung worthy and fit ba siya as someone na i-acknowledge nitong si Atomic Samurai. Now as we proceed, makakarating na tayo ngayon sa M-City na malayo na sa pinanggalingan ng paglalaban ni Tatsumaki at maging sa Heroes Association headquarters. Paulit-ulit na hinahanap at binabalik-balikan nitong si Atomic Samurai at ng kanyang mga students itong si King sa kanyang apartment na tinitirahan, subalit palagi siyang wala at hindi daw ito nagbubukas ng pinto kahit na paulit-ulit silang maggamit ng doorbell.
Kaya naman inassume ni Atomic Samurai na maaring nasa labas ng bahay itong si King at nag-hunting ng mga malalakas na monsters kaya palagi siyang wala tuwing pupunta sila. Para naman hindi masayang ang kanilang oras para lumabas nga para lamang puntahan si King, naisip ni Atomic Samurai na pumasok na muna dito sa restaurant na ito para kumain ng sushi. It just happened na habang kumakain sila at nag-e-enjoy sa mga sushi ay nakita niyang nandito pala si King at kumakain din. Hindi na nag-aksaya ng oras itong si Atomic Samurai at agad niyang nilapitan si King para sabihin na maraming beses na daw silang dumalaw sa bahay ni King subalit palagi siyang wala. Nandito daw siya ngayon para hamunin itong si King at i-test out kung dapat daw ba siya and worthy na i-acknowledge nitong si Atomic Samurai at para na din ma-test out ang kanyang skills pagdating sa sword. Naapili daw nitong si Atomic Samurai itong si King na i-test out right away dahil siya nga naman ang naturingan na world's strongest. Subalit bago pa man lamang matapos nitong si Atomic Samurai ang kanyang sinasabi ay agad na nilang naramdaman at narinig ang King Engine. Dahil sa naramdaman nga nila ito ng napakalakas at napakabuo dahil malapit na malapit sila kay King kaya syempre mararamdaman nila ang King Engine dahil alam naman natin na ang King Engine ay ang napakabilis na pagtibok lamang ng puso ni King nang dahil sa kanyang takot at kaba. Nang dahil na nga sa nararamdaman na nila ang King Engine, inassume ni Atomic Samurai na handa nang lumaban agad si King. Sinabi niya kay King na lumabas daw sila ng restaurant at dun nila i-test out ang kanilang skills at tinanong din niya itong si King kung talaga daw bang malakas siya dahil kahit na isang beses ay hindi pa daw nito nakikitang lumaban itong si King. Dahil as you know nga, wala naman talagang nilalabanan si King and it's just coincidentally ay palagi lamang na kukuha nitong si King ang credit sa mga ginagawang pagpatay nitong sa Saitama ng mga monsters. Nang dahil naman sa kaba at takot nitong si King ay hindi niya napigilan at nalunok niya agad ang kanyang ninunguyang pagkain kaya siya ay nabulunan. Habang hinahampas niya ang kanyang dibdib para nga naman patuloy nang bumaba ang kanyang pagkain papunta sa kanyang tiyan at para mapigilan ang kanyang patuloy na pagkabulon ay hindi niya sinasadyang naitaas niya pa ang kanyang kamay na may hawak na chopsticks. Nang dahil dito ay inassume ng mga estudyante nitong si Atomic Samurai na binabalak gamitin nitong si King ang kanyang mga chopsticks laban dito kay Atomic Samurai na gumagamit ng isang katana. Dahil dito ay nasabi ng mga estudyanteng ito ni Atomic Samurai na kahit na daw napakalakas ni King, still hindi niya dapat ganito minamaliit ng kanilang masters. Nakita naman ito ni Atomic Samurai at dahil dito ay agad siyang nag-flex ng kanyang skills habang ginagamit ang kanyang Atomic Slash sa apple na nasa table nitong si King. Matapos niyang makita ang ginawa nitong si Atomic Samurai sa napaka-inosenteng apple ay kinabahan itong si King at alam niyang hindi niya magugustuhan ang kalalabasan kung sakaling maglaban nga silang dalawa. Subalit sumama pa rin siya dito kay Atomic Samurai at nag-head out sila sa labas ng restaurant para i-test out at magtagisan nga kung talaga bang malakas and worthy itong si King ng acknowledgement nitong si Atomic Samurai. Habang nasa labas na sila ay sinabi dito ni Atomic Samurai kay King na isipin daw ni King na isa siyang monster at nag-go all out sa pakikipaglaban sa kanya. Subalit si King naman ay namang problema dahil alam naman niya na wala naman siyang kahit na konting skill pagdating sa pakikipaglaban at ang nasa isip niya lamang habang hinuhugot ni Atomic Samurai ang kanyang katana ay ang magsorti na lamang dito kay Atomic Samurai dahil pumayag pa siya kahit alam naman niyang wala siyang laban at iniisip niya na sana daw ay may dumating para iligtas siya. Since wala nga kahit na konting skill at walang kahit na konting experience si King sa pakikipaglaban, habang nasa stance na itong si Atomic Samurai ng pag-draw ng kanyang katana, si King naman ay nakatayo pa rin habang hindi gumagalaw. Habang iniisip ng iilan sa mga estudyante na napakarami daw openings nitong si King, naisip nila na hindi daw openings yon at iyon ay para bang mga feints or fakes lamang na toton kay Atomic Samurai at nagsaserve as a trap. Kahit na wala naman talaga actually ginagawa itong si King nang dahil lang nga sa napakataas ng tingin nila dito sa World's Strongest, naisip nila na underneath daw ng skin nitong si King ay napakaraming bloodlust ang naiipon. Ang hindi nila alam ay sobrang kaba lamang ang nararamdaman ni King kaya napakalakas ng King Engine as of the moment. Habang nakatingin naman sila dito kay Atomic Samurai na hindi gumagalaw at nag-aantay lamang ng atake na gagawin ni King, naisip din ng mga estudyante niya na ito na maaring ang dahilan kung bakit hindi daw nakakasugod itong si Atomic Samurai kay King ay dahil alam niya na nagseset ng trap or ng feints or ng fakes itong si King habang nag-aantay sa kanyang atake. Subalit dahil napakatagal ngang walang nangyayari sa gitna ng dalawang ito ay biglang nagsalita si Atomic Samurai na ayaw daw niya ng mga standoffs. Kaya sa halip ay susugod na siya at mauuna na siyang umatake dito kay King. Kaya naman biglang kinabahan ng sobra itong si King at bago pa man lamang makapag-launch ng isang atake itong si Atomic Samurai ay biglang sumigaw itong si King na stop Atomic Samurai. Sinabihan niyang tumigil itong si Atomic Samurai dahil alam naman niyang mamamatay siya kapag umatake si Atomic Samurai at his full capacity.
na habang ina-assume na kaya yung depensahan ni King kahit na wala naman talagang kwenta si King pagdating sa pakikipaglaban. Gumawa ng napakaraming palusot itong si King para lamang hindi matuloy ang kanilang laban, pero hindi na natin dadaanan ng palusot na yon. Sabihin na lang natin na gumamit siya ng signs at ng kung ano-ano pang mga komplikadong bagay para hindi maintindihan ng mga estudyante nitong si Atomic Samurai at maging ni Atomic Samurai ang kanyang ine-explain para hindi na ito magtanong at maniwala na lamang. Sinabi niya na save it for another day or pagtuos na lamang sila sa ibang araw. Nasabi din niya na napakarami daw ng naglalabasan na monsters ngayon at bakit daw kailangan pa nilang magtuos. Ayaw daw niya ng mas marami pang casualties dahil day by day ay unti-unti daw na de-deplete or umuunti ang amount ng heroes nang dahil nga sa pakikipaglaban sa napakarami ding monsters. Kaya instead na makipaglaban sila sa isa't isa na maaring magresulta lamang sa pagkakaroon ng injuries nilang dalawa, ay mas magandang gampanan na lamang daw nila ang pagiging heroes at ang i-focus ang pakikipaglaban sa mga monsters. Napaka-confidentling sinabi yun ni King, subalit sinigawan pa rin siya nitong si Atomic Samurai kaya naisip niya na hindi talaga siya makakatakas at hindi siya makakapagrason kaya kailangan niya talagang labanan si Atomic Samurai. Subalit sa kanyang pagharap ay nag-a-agree pala sa kanya itong si Atomic Samurai kaya nakaisip ito ng panibagong paraan para ma-test out ang kanilang skills sa pamamagitan ng isang apple. Nasabi ni Atomic Samurai na gamitin daw nitong si King ang kanyang katana sa paghiwa ng apple. Meron daw skill itong si Atomic Samurai na para bang isang palm reader or para bang isang special skill na kaya niyang mabasa ang pagkatao, ang abilidad at ang capacities pagdating lamang sa paghawak at paggamit ng kanyang blade, na maaring dulot na rin ng kanyang experience at nang dahil sa kanyang pagiging isang prodigy sa paggamit ng katana. Ang tatlong estudyante daw niya ay nakuha niya at in-acknowledge niya as students nang dahil na rin sa paggamit ng blade. Kaya confident talaga siya na sa pamamagitan lamang ng pagtingin or pag-observe sa isang tao na gumamit ng kanyang katana ay alam niya na kung ano ang pagkatao nito pati na rin ang kanilang kakayahan. Kaya naman nakiusap siya dito kay King na kahit na once lamang daw ay i-flex daw nitong si King ang paghati ng apple gamit ang kanyang katana. Hindi na tumanggi itong si King dahil wala naman siyang ibang choice kung hindi ang gawin yun. Dahil yun na nga naman ang easiest way out dahil kung sakaling tumanggi siya ay maaring mas gustuhin pa ni Atomic Samurai na magduelo talaga silang dalawa. Hindi na nagtagal at hinawakan na nitong si King ang blade habang nakapasok na siya sa stance ng pag-slice ng apple formally. Mismong pagpasok pa lang ng stance na ito ay kinakabahan na ang mga taong kanyang nasa paligid and then nagsimula na namang tumunog ang kanyang King engine ng dahil nga sa napakalakas na kaba ng kanyang dibdib. May kita natin na tinatry na ditong buksan or i-unsheath ni King ang katana para nga finally ay mahati niya ng apple at matapos na ang problemang kinakaharap niya ngayon. Subalit nagtagal at umabot ng 2 minutes and 40 seconds ay wala namang nangyari at hindi man lamang na-unsheath or hindi lamang naalis nitong si King ang katana mula sa kaloban. Kaya naman ibinaba niya na ang katana at tumayo na habang naglalakad palayo. Nagtaka ang lahat ng estudyante ni Atomic Samurai maging si Atomic Samurai mismo dahil wala naman silang kahit na anong nakitang nangyari. Then the truth has been revealed na isip dito nitong si King na hindi niya pala kayang buksan ang katana dahil naubos na ang kanyang lakas sa pagluhod at pagpasok pa lamang sa proper form ng paghati nito at nag-contribute pa sa pagka-drain ng kanyang enerhiya ang paghawak ng katana ng napakatagal. Dahil na rin sa napakatagal siyang tinititigan ng mga tao sa paligid ay tumaas ng tumaas ang level ng kanyang kaba to the point na hindi na din niya magawa ng maayos ang kanyang gustong gawin. Pero despite that, hindi man lamang lumingon patalikod itong si King at ipinagpatuloy niya ang paglalakad papalayo. Naisip niya na kung titingin siya sa likod ay mas lalo lamang siyang mapapahiya at maaaring hamunin pa siya lalo nitong si Atomic Samurai. Habang nakatingin ngayon ang mga estudyante ni Atomic Samurai at itong si Atomic Samurai kay King na iniwan lamang ang apple nang hindi nagagalaw, tumakbo ang mga estudyante ni Atomic Samurai papunta sa kanya habang tinatanong siya kung bakit wala man lamang daw sinasabi at wala man lamang ginawa si Atomic Samurai matapos umalis ni King nang wala man lamang ginagawa at hindi man lamang sinunod ang kanyang request na hatiin ng apple. Dito ay makita nating napakakabado at natatakot na ang mukha ni Atomic Samurai at naliligo na siya ngayon sa pawis. Naisip niya na sa sobrang bilis at sa sobrang galing daw ng ginawang move nitong si King ay hindi niya nakita ang movement ng katana. Sabi din niya dito na maging ang apple daw ay hindi mo manonotice na may kahit na anong pagbabago matapos itong hatiin ni King. Nasabi niya na sa sobrang lakas at sa sobrang galing niya sa paggamit ng katana ay kaya niyang iwasan ang mga vital spots at ang maging pinaka-importanting mga veins and nerves sa loob ng muscle or ng katawan ng kanyang mga targets.
Subalit hindi pa din daw niya alam kung paano nagawa ni King na hatiin ang katana habang iniiwasan ang cells. So basically, wag nating pakomplikaduhin ang iniisip dito nitong si Atomic Samurai na umabot ng cellular level ang slash na ginawa nitong si King, kaya kahit na tinamaan niya ang apple ay hindi ito actually nahati dahil naiwasan niya nga ang every single cell sa loob nito. Now kung hindi nyo pa rin maintindihan, isipin nyo na lang na sa sobrang precise and sa sobrang accurate ng slash na ginawa nitong si King ay nahati niya ang apple habang hindi ito hinahati. Basically, iniwasan niya ang bawat particle daw sa loob nito, kaya naman kahit hinati niya ito ay para bang tumagos lamang ang katana sa apple. Naisip dito ni Atomic Samurai na hindi daw niya inaakala na merong isang nilalang na kaya pang isurpass ang kanyang atomic slash. Ngayon habang iniisip ni Atomic Samurai ang sinabi ni King kanina na hindi daw siya marunong gumamit ng katana, naisip ngayon ni Atomic Samurai na napaka-humble daw nitong si King kahit na napaka-monstrous at napaka-nakakatakot ng skills nito. Tumawa na lamang dito ng napakalakas itong si Atomic Samurai habang sinasabing napakatagal na daw niyang hindi napapahiya ng ganito. And it appears daw na hindi daw pala dapat niya tinetest ang ibang tao kung hindi ang sarili niya nang dahil na nga sa napansin niya and inassume niya na mas malakas pa sa kanya itong si King kahit nasa paggamit ng katana. Because of this, naisip niya na mas mag-train pa ng mas malakas para maiabot niya ang kanyang skill papunta sa level ng skill na ina-assume niyang meron itong si King kahit na hindi naman yun actually totoo at ang nangyari lamang ay hindi talaga nabunot ni King ang kanyang katana. Sa sobrang taas ng pagtingin nila sa world's strongest ay nagkaroon sila ng sarili nilang perception sa kung ano ang nangyari at hindi man lamang nila naisip na hindi lang talaga nabunot ni King ang katana. Nagkaroon sila ng sarili nilang imagination at yun ang inisip nilang tunay na nangyari. Kaya ngayon, naisip nitong si Atomic Samurai na magte-train pa rin siya at hinakit niya pa maging ang kanyang mga estudyante na madadamay ngayon dahil sa kanyang katangahan. While itong si King naman ay pupunta na ng kanyang bahay habang nag-iisip na bibili muna siya ng gamot para sa sakit ng tiyan nang dahil na rin sa sobrang kaba na kanyang pinagdaanan sa kanilang pagtutuos ni Atomic Samurai. Now that is all para sa kanilang pagtutuos kahit na hindi actually nagkaroon ng physical combat, isang napakagandang paglalaban pa rin yun na nagfe-flex lamang ng abilidad na naman ni King kahit hindi naman yun actually totoo. Instead na ma-reveal kung gaano talaga kahina at kawalang kwenta itong si King, mas lalo lamang na-retain at mas lalo lang tumaas ang pagtingin ng iba pang mga tao, specifically ng mga samurai na ito kay King. Kaya of course, mare-retain pa rin niya at mas lalo lamang titigas ang kanyang titulo as the strongest of the world. Ngayon, kung nagustuhan mo ang ating webcomic chapter review ay siguraduhin mo lang naka-leave ka na ng like, nakapag-subscribe at na-ring mo na ang bell button. Para na rin malaman ko kung nagugustuhan nyo ba ang ating webcomic chapter reviews at para ipagpatuloy natin ang paggawa ng iba pang mga chapter reviews na nanggagaling sa webcomic. Specifically, yung mga significant na pangyayari lang at hindi yung mga walang kwentang mema lamang para hindi na din masayang ang oras. But with all of that being said, it's the Updated Weeb and I'll see you on the next one.